Iba't ibang programa ng Department of Transportation ating pong tatalakayin. Kasama naman po natin ngayon si DOTR Office of Transportation Cooperatives Chairperson Jesus Ferdinand Ortega. Sir Ortega, magandang tanghali po and welcome to Bagong Pilipinas ngayon. Welcome, sir. Magandang tanghali and thank you for inviting me sa magandang programa ninyo. Maraming salamat, sir. Ang una po naming tanong, ano po ang update ninyo sa PUV Modernization Program? Ano ang status nito at kumusta ang acceptance naman po ng transport cooperatives sa ngayon? Salamat sa tanong nyo, Ninya, ADG Malaya. Tuloy-tuloy ang programa ng modernisasyon natin. It started last administration, pero dito sa administrasyon ni Pangulong Marcos, talagang 100%. No? Go na go ang programa natin. In fact, yung mga kooperatiba, they've reached now to almost more than 1,700 cooperatives na po yung nag-apply sa opisina ko. When this started, siguro almost 500 lang. No? And also, iikot kami sa buong Pilipinas, no? Because we will be touching base to all of the cooperatives at saka yung mga iba pa nating mga kasamahan sa transportasyon na hindi pa sumasama sa kooperatiba, sila po ilalapitan namin, ihikayat at kailangan sumama na sila dito sa programa ng gobyerno. Programa po ito ng ating bansa, yung modernization po. Magandang balita po yan. So sa ngayon po, gaano karami na ang nakapagrehistro na transport cooperatives dito sa ating PUV Modernization Program? Yeah, like as of now, no, mga 1,700 plus, araw-araw ang dami pang pumunta sa opisina namin, nagtatanong, nagpaparegister, nag-accredit. So definitely it has been a successful program at tuloy-tuloy ito sa ating programa. Okay. So maaari nyo po bang ipaliwanag itong pagpapatupad nyo ng social support program at ano po ang layunin nito at sino-sino po ba ang maaring makinabang sa programang ito? And sir, follow-up question ko na rin kasi sinabi nyo kanina na ang dami ng mga transport cooperatives ang nag-apply. Ilan naman po yung mga hindi kasama sa transport cooperatives at paano rin po sila makakasama dito sa ating PUV Modernization Program? Unang-una yung programa na may pagtulungan to with the Department of Labor at saka yung TESDA, yung Super Scholar with TESDA. Yung isa naman is Entrepreneur with DOLE. Ito yung mga programa na pinagtutulungan ng gobyerno para dun sa mga apektado or magiging apektado sa programang ito ay sila ay pwedeng merong alternative. Hindi lang sila kailangan maging driver sa sa kanilang buong buhay, but they can also go into two different kinds of parang programa. Yung isa is tutulungan namin sila, magiging scholar sila, magkakaroon sila ng mga bagong trabaho, at yung isa naman ay magkakaroon sila ng tsansa na maging businessman, mga magiging negosyante pag sila ay nag-opt na hindi maging drivers of operators. And then regarding dun sa question nyo, siguro meron na lang tayo mga 30% na hindi pa sumasama sa either cooperatives or corporation dahil yung po ang dalawang entity na kailangan samahan or gawin ng mga drivers and operators para sumama sa modernisasyon. Ngunit rest assured po, nakaprograma na po kami. We will be going out to different parts of our country, mga syudad, mga region, at isa-isahin po namin silang kakausapin, papaliwanagan para they will all be on board in this program of our government. Okay, sa mga nabanggit nyo pong programa, unahin ko po itong na-mention nyo na Super Scholar Program. Ano po ang detalye nito at sino-sino po mula sa transport sector ang maaaring mag-apply dito? Ano pong alternative job ang nag-aantay sa kanila? Yeah. Dito sa Super Scholar, this is with TESDA, no? Sila ay bibigyan ng opportunity na mag-aral, pumasok sa different courses ng TESDA sa buong Pilipinas para silang may menu. Mag-order sila, gusto ba nila maging baker? Gusto ba nila maging mechanic, maging welder? So they will be allowed to choose kung ano pong scholarship ang pipiliin nila at ito po ay pwede for 30 to 35 days na programa and they will be given an allowance of 350 pesos. Ito po yung sa Super Scholar. Pero dun sa tanong nyo po kung sino po yung kasama, dito sa Super Scholar at mamaya sasabihin ko naman dun sa Entrepreneur, pwede po dito yung mga drivers, mga operators,
yung mga miyembro ng kooperatiba at in-extend na rin po namin pati po yung mga beneficiaries ng ating mga co-op members. Kasama na po sila. Ayun, so sa mga nakikinig sa atin niya na mga tsuper, no? Sumama na kayo dito sa programang ito, napakaganda na po, no? Libre na yung pag-aaralan nila sa kagustuhan nila kasi minsan napipilitan yung ibang mag-driver eh. Tama. Paano kung magaling pala siyang baker, di ba? Correct. So sir, dumako naman po tayo sa Entrepreneur Program. Yun, sana tama yung aking pronunciation. Ano naman po ang layunin nitong programang ito at ano pong ahensya ng pamahalaan ang katuwang ninyo sa programang ito? Ako rin nahihirapan sa pag-pronounce noon. Sabihin ko na lang, DOLE program. Ito naman ay magkaka-orientation tayo sa DOLE at bibigyan ka ng mga paraan para mag-isip, ano bang pwede kong gawing negosyo kung hindi na ako magiging driver or operator? Tapos bibigyan ka, pag nakapili ka na ng iyong negosyo, gagawa ka ng parang feasibility study, aaprubahan ng DOLE at pwede kang bigyan up to 30,000 pesos na puhunan para ituloy yung negosyo mo. Pwede kang maging sa e-load, di ba? Sikat ngayon yung pagpapaload sa mga phone natin. Pwede kang maging baker or pwede kang maging vulcanizing shop. Ang importante dito ay kung hindi ka sasama sa modernization, for whatever reason, ang gobyerno nyo po ay nandyan, suportado kayo at bibigyan kayo ng ibang trabaho Kung hindi ka at sasama. puhunan para po, tuloy-tuloy po yung hanap buhay ninyo. Ayan. Sa mga interesado sa mga programang ating napag-usapan, saan po sila maaaring tumawag o makipag-ugnayan yung mga kababayan nating interesado sa mga programang ito? Unang-una siguro po, para to start with, punta lang kayo sa Facebook ng Office of Transportation Cooperatives or sa Department of Transportation. Kasama na rin po dyan yung LTFRB. That's a good start for you to know yung programa. Pero sabi ko nga kanina, kami po sa OTC ay maglilibot sa buong Pilipinas. Hahanapin po namin kayo para kayo po ay tulungan hindi lamang ng OTC, ng DOTR, ngunit ng ating gobyerno. Ayan, mga kababayan nating tsuper, hahanapin daw kayo ng Office of Transportation Yes. Cooperatives ng DOTR. So sir, mensahe niyo po o paalala sa lahat ng mga kabataan o mga kababayan natin sa transport sector na patuloy na umaasa sa serbisyo at gabay ng Department of Transportation. Thank you. Unang-una, I'd like to assure yung ating transport sector, meron po kayong kaibigan sa ating departamento, yan po ay Secretary Bautista. Ang programa po ng PUVMP ay na-improve at ini-improve pa po ng gusto ng ating departamento sa utos hindi lamang ni DOTR Secretary Bautista, ngunit utos rin po ng ating Pangulo. At yung mga kooperatiba po natin, dahan-dahan po nararamdaman na nila ang changes and improvement ng programa. And rest assured po, hindi po kami hihinto. Tuloy-tuloy pa po magserbisyo kami with a better service sa programang ito. Maraming salamat, sir. Kami po ay looking forward sa mga programa na ito. Good luck po. Sana marami pong ma-encourage na mga tsuper rin natin. No? Baka meron po kayong ibang trabaho na para po sa inyo. Tama. At nakasama at nakapanayam po natin si DOTR Office of Transportation Cooperatives Chairperson Jesus Ferdinand Ortega. Sir, maraming salamat po. Maraming salamat, sir.